Magandang araw. Bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Ama, maraming salamat po sa inyong binigay na araw para sa amin. Isang araw na puno ng biyaya at umaapaw na kasiglahan sa bawat isa na narito sa aking klase. Bigyan niyo po kami ng kaalaman at karunungan upang aming maunawaan na araling aming tatalakayin sa araw na ito. Sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, aming tagapagligtas. Amen. Magandang araw, grade 9 Mabini. Mayroon bang hindi pumasok sa klase natin ngayon? Sino ba ang lumiban ng klase ngayong araw? Okay, pakisabi ninyo sa kanila na bukas ay kailangan nilang magdala ng sulat kung bakit sila lumiban ng klase ngayon na may pirma ng kanilang mga magulang. So, bilang pagbabalik-aral, sino ang nakaalala sa ating huling tinalakay? Ikaw, Binibining Precious? Mabuti naman at tatandaan niyo pa ang ating huling tinalakay. Ngayon naman, ang ating tatalakayin ay ang wika at kahalagahan nito. Layunin, maipaliwanag ng mga mag-aaral ang kahulugan at kahalagahan ng wika. Mahihikayat ang mga mag-aaral na pahalagahan at mahalin ang sariling wika. Makabuo ng malikhaing poster na napapakita ng kanilang wika. Kahalagahan ng wika. So, maipapakita akong tatlong larawan at hulaan nyo kung ano ang larawang ito. Kung ano ang nakikita nyo sa larawang ito. So, ano ang nakikita nyo sa larawang ito, guys? Tama, mga taong nagsasalita gamit ang kanilang wika. Sa inyong palagay, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng iba't ibang wika? Binibining Ginoong Vincent, sa iyong palagay, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng iba't ibang wika? Magaling. Mahalaga ang pagkakaroon ng iba't ibang wika, no? Dahil nagtutugod ito ng kultura at pagkakakilanlan. Nagpapalawak ng kaalaman at pag-unawa at nagpapadali ng epektibong komunikasyon sa loob ng iba't ibang komunidad. Susunod naman ay bubuo tayo ng 5 pangkat na matigulang miyembro at ang bawat pangkat ay bubuo ng paksa tungkol sa wika na ating tinalakay at ito ay kanilang ipresenta sa harap ng buong klase. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng 5 o 8 minuto upang kanilang ipakita sa buong klase ang kanilang nagawa o nabuo. Bilang pamantayan sa pagmamarka, ang nilalaman ay may 10 puntos, pagiging malikhain may 10 puntos, hikayat sa madla sa 5 puntos. Sa kabuuan may 25 puntos. Tapos na ba ang lahat? Okay. May katanungan ako. Ano ang natutunan ninyo mula sa presentasyon ng bawat grupo? Group 2. Paano naiiba ang bawat paksa ngunit nagkakaugnay pa rin sa kabuuan ng konsepto ng wika? Group 1. Bakit mahalaga ang aspeto ng wika na tinalakay? Group 4. Okay, maraming salamat. Mahalaga ang bawat aspeto ng wika dahil bibigay ito ng komprehensibong paraan ng komunikasyon, nagpapahayag ng kaisipan at damdamin, nagpapanatili ng kultura at nag-uugnay sa mga lipunan sa mga tao sa lipunan. Okay. Susunod, mugahing estratehiya tugtungan mo. Bubuuin ng mga mag-aaral ang pahayag upang makabuo ng mabisang pag-unawa sa aralin. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Ako ay pipili ng 10 estudyante para sagutan ito. Hulaan niyo lang ang sa palagay niyong tama o kung nasaan nabibilang yung mga salita na nasa kahon. Okay, number 1. Ang blank ay isang sistema ng blank na ginagamit ng mga tao upang makipagkomunikasyon. Ang
Sino nakasagot ng alituntunin? Magaling. Ang pangalawa naman, sa tingin nyo ano ang sagot? Mali. Balarila. Balarila ay ginagamit ng mga tao upang makipagkomunikasyon. Isa sa mga pangunahing bahagi nito ay ang ponolohiya, na tumutukoy sa pag-aaral ng tunog ng wika. Ang syntaxis ay nauukol sa mga tutunin ng tamang pagbuo ng mga pangungusap. Ang gagaling nyo namang sumagot. Okay, sa panglima naman. Ang semantika naman ay ang pag-aaral sa mga kahulugan ng salita at pangungusap. Magaling. Sa pag-aaral ng wika, mahalaga rin ang diskurso kung saan sinuri ang ugnayan at organisasyon ng mga pahayag sa mas malawak na konteksto ng wika. Konteksto. Sa pangpito naman. Mali, komunikasyon. Sa kabuuan ng tamang paggamit ng blank, naglalayong magbigay linaw at maunawaan ang pahayag sa iba't ibang sugnay. Magaling, lahat ay nahulaan nyo. May mga iba namang mali at nagkakapalit-palitan ng salita. Maraming salamat sa inyong partisipasyon. Susunod naman, mungkahing estratehiya o hugot. Ipaliwanag ang kaisipang batidang nabasang sanaysay tungkol sa wika. Ang wika ay kaluluwa ng isang bansa. Ito ang nagbibigay buhay sa kultura at kasaysayan. So, ang kasabihang ang wika ay kaluluwa ng isang bansa, ito ang nagbibigay buhay sa kultura at kasaysayan, ay ang nagsasaad na ang wika ay hindi lamang isang sistema ng komunikasyon kundi isang bantas na nagtuturo sa atin ng kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan ng isang bansa. Ito ang nagbibigay buhay sa mga tradisyon, paniniwala at pagkakakilanlan ng isang lipunan. Sa pamamagitan ng wika, nalalabing ang kasaysayan ng isang bansa at naipahahayag ang kaniyang kultura sa susunod na henerasyon. Susunod naman ay reflektibong katanungan. Ano ang inyong nararamdaman tungkol sa ating wika? Ginoong Joseph, para sa iyo, ano ang nararamdaman tungkol sa ating wika ngayon? Salamat. Ang wika natin ngayon ay mahalaga at dapat pahalagahan, ngunit nahaharip ito sa hamon ng modernisasyon at globalisasyon. Pangalawa naman, paano ninyo naipakita ang inyong pagpapahalaga sa ating wika sa araw-araw? Ikaw naman, binibining Anne, paano mo napapakita ang inyong pagpapahalaga sa ating wika sa araw-araw? Magaling. Maipapakita ang pagpapahalaga sa ating wika sa araw-araw sa pamamagitan ng paggamit nito sa pang-araw-araw na komunikasyon. Susunod naman, bilang pagtataya, kayo ay gumawa ng poster na papakita ng kahalagahan ng wika. Ipakita ang poster sa harap ng klase at ipaliwanag ang kahulugan nito. Para sa inyong takdang aralin, magsaliksik tungkol sa iba't ibang wika sa Pilipinas at sumulat ng maikling sanaysay tungkol sa isang wika na hindi ninyo ginagamit sa araw-araw.